Ang lamig, totoo. Magde-deliver ng pagkain sa ganitong lamig. Mamamatay ka sa ginaw. Nako. Binibini. Ang bata mo pa, at nasa labas ka, nagde-deliver ng pagkain, wala bang pakialam ang asawa mo? Hindi ko hahayaang gawin ng asawa ko. Iyan. Abala sa trabaho ang asawa ko. Gusto ko lang bawasan ang kanyang pasanin. Kahit kaunti. Hoy, ang isang babae ay dapat magpakasal sa lalaking tunay na nagmamahal sa kanya, kahit gaano siya kayaman, kung hindi kanya tratuhin ng maayos. Walang kwenta yon. Eksakto. Ang pinakabagong Rolls Royce, ang bawat isa ay nagkakahalaga ng di bababa sa 20 milyon. Nakita ko pa ang isang Bentley. Tignan mo, ang walang talong War God Hunter. Sa larangan ng digmaan, siya ay isang tunay na nakakatakot na presensya. Minsan ay pinamunuan niya ang 800 piling tropa at sinakop ang 9 na rehiyon. Ang hari ng arkeolohiya, Mason, Pangulo ng National Archaeology Association, ang pinakasikat na ninunong libingan ng Qin Emperor, ay natuklasan niya, ang kataas-taasang medical god, Lucas. Banal ang kanyang kakayahan sa medisina, kaya niyang buhayin ang patay. Isang tunay na alamat sa larangan ng medisina. Hindi ka panipaniwala. Hindi ako makapaniwala na narito ako. Nakikita, ang 3 batang ginoo ng Super Clan, kaya, ang huli ay dapat na. Ang isang nagtayo ng mag-isa, ng The Wenan Group, at ngayon ay nagkakahalaga ng mahigit sa 1 trilyon, ang tagapagmana ng pamilyang Zwinen. Ryan. Diyos ko, makita ng sabay-sabay ang 4 na ganoong kalaking tao, nananaginip pa ako. Nene, sumama ka sa amin pauwi. Hoy, umuwi ka na kasama namin. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo, na tumigil na kayong hanapin ako? Masaya ang buhay may asawa ko kay Jax. Napakasaya. Kaya kayo, tigilan niyo na ang pag-udyok sa akin na umuwi. Masaya? Sa napakalamig na araw na ganito, nagde-deliver ka pa ng pagkain sa labas. Anong klaseng kasiyahan yan? Ryan, kusa ko itong ginagawa. Si Jax ay laging nag-aalala ng sobra. Tungkol sa regroup, ang pagde-deliver ko ng pagkain ay nakakatulong sa bahay. Nakakatulong ito para gumaan ang kanyang pasanin. Anak ka ng siye, at kailangan mo pa rin magpagaang ng pasanin niya. Ryan, hindi mo lang naiintindihan. Itinatago ko ang tunay kong pagkatao. Dahil natatakot ako na baka mahiya si Jax. Tama, kumusta na ang investment na pinakiusapan ko sa iyo para sa kanya? Ano na ang nangyari? Naisama ko na siya sa investment list ng Lavenad Group. Isang proposed investment na 1 bilyon mamayang gabi sa investment banquet. Pipirmahan ko ang kontrata kasama niya. Hihi, ang galing sa lahat ng mga taong ito. Sa tulong ko sa likod ng mga eksena. Ang kumpanya ni Jax ay nasa tamang daan na. Pagkapirma niya sa kontrata mamayang gabi, magiging pinakabagong business tycoon siya ng Ziffy. Pagkatapos, makakaya ko ng hayagang ibunyag ang aking tunay na pagkatao. Dahil ayaw mong bumalik, hindi ka namin pipilitin. Pero kung sakaling may mangyari sa'yo, tandaan mong hanapin ang iyong mga kapatid. Naririnig mo ba ako?
CJ, nakuha ko na. Ano? Diborsyo. Ma, bakit bigla mo akong sinabihan na makipagdiborsyo kay Jax? Kakakasundo lang namin na maglalabas kami sa weekend, di ba? Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Sa tingin mo ba karapat-dapat ka talagang pumasok sa pamilya namin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kanina lang, nakatanggap ang kuya ko ng abiso mula sa Lin Group. Napili siya para sa $1 billion na pamumuhunan. At pipirmahan niya ang kontrata kasama ang CEO ng grupo sa investment banquet mamayang gabi. Pagkatapos ngayong gabi, ang kuya ko ang magiging pinakasikat na bagong bituin sa mundo ng negosyo. Ang net worth niya ay hindi bababa sa $1 billion mula ngayon. Isa ka lang delivery person, isang mababang uri ng tao. Paano ka magiging karapat-dapat? Dahil lang nakuha ni Jax ang pamumuhunan, pinapadiborsyo mo na siya. Sa akin, Mga basurang tulad mo mula sa ilalim ay walang ideya kung ano ang kahulugan ng CEO ng grupo. Siya si Ryan, ang emperador ng negosyo sa LA. Sa isang salita lamang, maaari niyang ipasya ang kapalaran ng bawat kumpanya sa lungsod. Ngayong napansin siya ng ganoong makapangyarihang tao. Isang karangalan iyon na pinapangarap lang ng napakaraming lider ng negosyo. At ikaw ay nang ahas pang hamakin ito. Iniisip mong walang kabuluhan. Bakit mo pa sinasabi sa kanya ito? Hindi niya maiintindihan. Ang alam lang niya ay magbilang ng kakarampot na pera mula sa kanyang pagde-deliver, araw-araw. Mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon. Hindi niya alam talaga. Tigilan mo ang pagpapanggap, pirmahan mo na ang diborsyo. At huwag mong sayangin ang oras namin. HMPH. Hindi ako naniniwala. 4 na taon na kaming kasal. Napakaraming pagsisikap ang inilaan ko. Sa relasyong ito, hindi ako naniniwala na ididiborsyo niya ako. Hindi ako naniniwala. Gusto kong Hindi mo ba maintindihan? Ako. Hindi. Ay. Mahal ka. Pirmahan mo na ang divorce papers. Sino ba talaga siya? HMPH. Siya ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Lin. Ang kanyang ama ay vice-presidente ng Lin Group. Si Ryan ang kanyang kuya. Bakit hindi ko alam to? May isa pa silang anak na babae. Ikaw, isang mabahong taga-deliver. Paano mo malalaman ang tungkol sa mga nasa mataas na lipunan? Kaya pala ang anak ko ay hiniwalayan ka. Kayong dalawa ay talagang hindi magkatulad ng mundo. Ganoon din ba ang iniisip mo? Tama ang nanay ko. Mamayang gabi, pipirmahan ni Ryan sa akin ang $1 bilyong puhunan. Sa panahong iyon, ang estado ko ay magiging isang bagay na ikaw, isang rider, ay hindi maaabot. Jax. Walang trabahong mataas o mababa. Kumikita ako sa sarili kong pagsisikap. Bakit ako dapat hamakin? Noong ang kumpanya mo ay nasa pinakamahirap na kalagayan. Hindi ba't ako ang nag-deliver ng paulit-ulit para tumulong sa gastusin sa bahay? Lagi akong nasa likod mo. Tahimik na sumusuporta, tinutulungan kang makarating sa kinaroroonan mo ngayon. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng yon? Ikaw, isang rider. Magkano lang ang kikitain mo sa isang araw? Ang tagumpay ni Jax ngayon, naabot niya yon. Anong kinalaman mo doon? Narating niya ang kanyang estado ngayon, dahil sa kanyang sariling kakayahan. Ibalik mo ang delivery. Hindi ko ibabalik. Anong magagawa mo? Ibalik mo sa akin ngayon. Bilang isang taga-deliver, bawat order, kailangan kong ihatid ng responsable. HMM. Naku naman. Ay naku. Pasensya na. Nabasag lahat. Ngayon, tinanggal ka na. Kung hindi mo may hahatid ang order na ito, wala ka pang perang panghapunan mamaya, di ba? Kawawa ka naman. Humingi ka ng tawad sa akin, at magbayad ka. Alisin mo ang maruming kamay mo sa akin. Ang damit na ito ay binili ni Jax, at nagkakahalaga ito ng mahigit 100,000. Ikaw, hindi mo yan kayang bilhin sa buong buhay mo. Tingnan mo ang gasgasan mong sarili. Sigurado akong hindi ka binilhan ni Jax ng mamahaling damit, di ba? Ay, ang kapal ng mukha mo. Na magpasikat sa harap ko,
Lahat ng binili ni Jax para sa'yo ay kalahati ng aking pag-aari. Jax, tingnan mo siya. Ang lupit niya. Impyernong babae. Huwag mong sasaktan ng apo ko. May anak na kayo. Umuuwi ka araw-araw, naamoy pawis mula sa pagde-deliver ng pagkain. Nagkakasuka si Jax sa amoy mo. Kaya naman ayaw niyang hawakan ka. Hindi tulad ko, kaya kung akitin siya ng gusto sa tuwing magkasama kami. Ulitin mo iyan. Zoe, hindi pa ba sapat ang ginulo mo? Kung masisira mo ang pagpirma ko mamayang gabi, hindi kita patatawarin. Siguradong bulag ako noon. Nang magkagusto ako sa isang tulad mong gago. Pinagsisisihan ko talaga ang pag-iwan sa dati kong buhay sa pag-aakalang makakapagpatayo tayo ng pamilya. Hindi ko inakala na magiging ganito kang walang pagmamahal at walang utang na loob. Ngayong gabi, sa investment banquet na ito, ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang tunay na pagsisisi sa buong buhay mo. Nako, please. Delivery girl ka lang. Paano ka makakapasok sa investment banquet? Huwag mong sabihin. Akala mo ang pagde-deliver ng pagkain ang magiging ticket mo papasok. Babasagin nila ang mga binti mo at magiging pulubi ka na lang sa kalsada. Hindi lang ako makakapasok. Sisiraan ko pa ang investment deal mo. Ikaw, Zoe, ano ba iniisip mo? Ang investment na ito ay isinigurado para sa akin ni Chloe. Akala mo basta-basta mo lang, masisira yon? Ako ang nagbigay sa'yo ng investment na iyon. Paano naging sa kanya? Isang delivery girl na tulad mo ay may kapal ng mukhang magsabing, kilala mo si Ryan. Hindi siya umo-order ng basurang takeout mo. Zoe, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. Mahalaga ang oras ko, wala akong oras. Para makipagtalo sa'yo, pirmahan mo na ang mga papeles. Kailangan ko pang pumunta sa investment banquet. CJ, pipirmahan ko, pero sa investment banquet mamayang gabi, kahit lumuhod ka pa at magmakaawa sa akin, wala akong awa na ibibigay sa'yo. Lene, magmamakaawa sa'yo, ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay ang pakakasalan ka. Zoe, ang kapal ng mukha mo. Sabihan si Jax na lumuhad at magmakaawa sa'yo. Kung talagang ganyan kalakas ang loob mo, edi mamayang gabi, luluhod din ako at magmamakaawa sa'yo. Mabuti. Tandaan mo ang sinabi mo. Hoy. Si Ginny mula sa Zone Shipping. Hoy, ayos, ayos. Si G Black mula sa Genesis Finance. Talagang ang investment banquet ng Lin Group, mga kilalang tao sa TV, ang mga yan, at nandito na silang lahat ngayon. Hoy. Anak. Hindi ba dapat mayayaman sila? Bakit hindi sila nagdala ng sasakyan? Nanay. Hindi mo alam ang buong kwento. May patakaran ng grupo ng Lin. Lahat ng sasakyan dapat manatili sa labas. Kahit ang mga CEO na bilyonaryo, kailangang mag-park sa labas at maglakad papasok. Nanay, pagkatapos ng gabing ito, kapag napirmahan ko na ang deal kay Ryan, magiging pinakamalapit na business partner ko siya. Ay, wow. Pagkatapos, kailangan na niyang magpadala ng pribadong sasakyan para sa akin. Yan ang anak ko. Ikaw ang aking inaasahan para umangat tayo. Hoy, anak. Bakit wala si Chole kasama mo? Bukas na ang birthday party niya, nag-book na siya ng hotel ngayon. Hoy, at pagkatapos, si Ryan ay makakasama rin. Pagkatapos kong pirmahan ang deal mamayang gabi, magiging bagong business star ako ng Jiangsheng. Ay, wow. Malay mo, baka bukas magkakasama na kami ni Ryan sa iisang mesa. MHM. Yan ang anak ko, ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Lin. Ay napakaganda kumpara sa walang kwentang ex-wife mo. Nanay, alam mo naman kung ano ang kaya ng anak mo. Pagkatapos ng gabing ito, kami ni Chol ay kukuha na ng marriage license. Lily, narinig mo yan. Ang kapatid mo ay pakakasalan ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Lin. Ang investment banquet ngayong araw ay puno ng mga kilalang tao. Kung may isa sa kanilang magkagusto sa iyo, anong tinitingnan ninyong lahat? Anong nakikita ninyo? May matinong tao ba sa loob? May nakasakay ba na importante? Hindi mo nakita ang plaka. Kotse yan ni Ryan.
Nakita mo, may matandang lalaki na bumaba sa kotse. Si Feng Siha yon, ang punong butler ng grupo. Kung gayon, ang nakasakay sa likod, si Ryan nga. Siyempre, Kung mapapansin lang niya ako, tapos na ang problema ko sa buhay. Hoy, umalis kayo dyan. Lahat kayo, umalis kayo dyan. Wow, ang ganda niya. Zoe. Bakit ka bumababa sa kotse ni Ryan? Wala kang pakialam. Zoe, bakit ka bumaba sa kotse ni Ryan? Ano nang pakialam mo? Umalis ka dyan. Hoy. Hindi siya pumunta rito para manggulo, di ba? Hindi talaga. Kailangan kong sabihin agad sa kapatid ko. Nako. Hoy, anak, bakit may mesa doon? At anong nasa ibabaw? Ma, iyon ang mesa ng pagpirma. Iyon ang pangunahing okasyon ng investment banquet na ito. Lahat ng kontrata doon ay galing sa grupo. Ang mga makakakuha lang ng investment ang pwedeng pumunta at pumirma. Hoy, anak, bakit may kulay rosas na kontrata? Iyon ang 10 bilyong dolyar na kontrata ng investment. Ito ang pinakamalaking investment ng grupo. Bilang tanging napiling pirma para sa banquet ngayong gabi, ang kontratang ito ay akin na. Jax, ikaw ang bida ng investment banquet ngayong gabi. Jishu, narinig namin na nakuha mo ang pabor ni Linyihan. Totoo, kapag yumaman ka na, huwag mo kaming kalimutan. Ay, sobra naman kayong magalang, swertihan lang. Kayo pong dalawa ay mga nakatatanda ko. Sa hinaharap, aasa ako sa inyong lahat. Ito. Tumigil ka dyan. Paano nakapasok itong loser na to? Sasabihin ko sa'yo kung paano. Ginamit niya ang pangalan mo para makapasok ng palihim. At tingnan mo siya, ang sosyal ng suot. Sigurado ako, nandito lang siya para sa libreng pagkain at inumin. Ang lugar na ganito ay hindi para sa basurang tulad mo. Umalis ka na dito. Kung hindi ako dumating, paano ko makikita na nakaluhod ka sa harap ko at umiiyak ng todo? Ako. Baka ma-disappoint ka lang. Kapag nakuha ko na ang investment mula sa Ravin and Group mamayang gabi, ako na ang magiging taong hinahangaan ng lahat sa day. Samantalang ikaw, mananatili kang basura sa ilalim. Ang agwat sa pagitan natin ay lalo pang lalaki. Ang agwat sa pagitan natin ay talagang malaki. Para sa akin, ikaw ay wala kundi isang maliit na alikabok. At sa tingin mo makukuha mo ang investment. Habang nandito ako, imposible yan. Isa ka lang hamak na delivery girl. Sa tingin mo mapipigilan mo ang anak ko na makakuha ng Wala kang iba kundi isang hamak na delivery boy. Anong karapatan mong hamakin? Ang Reed Group, isang kumpanyang nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Paano kung idagdag mo ang aking zone shipping dyan? Pagkatapos makatanggap ng puhunan mula sa Link Group, ang zone shipping ay kontrolado na ang 37,000 kilometro ng transportation lifeline ng LA. Mahigit 100 milyon na ang halaga namin ngayon. Sapat na yan para paalisin ka, di ba? Hindi sapat. Zone shipping ay hindi pa sapat para sa'yo? Sige, idagdag mo ang Genesis Finance. Sapat na ba yan? Ang aking Genesis Finance ay nakatanggap din ng puhunan. Sa loob lamang ng isang maikling taon, kami ay naging ang pangunahing financial firm sa LA. Ang aming mga bangko ay nakakalat sa bawat kalsada at eskinita sa LA. Kung sabihin mong ang zone shipping ang kumokontrol sa transportation lifeline ng Jiangzhou, ang aking Genesis Finance ang kumokontrol sa mismong buhay ng mga tao sa LA. Ngayon, karapat-dapat na ba akong magtapon sa'yo? Ang Genesis Finance ay walang kwenta. Zoe, alam mo bang ang dalawang lalaking ito ay mga higante sa mundo ng negosyo sa LA? Bukod doon sa nasa itaas, ang dakilang Chairman Ryan, walang sinumang nangahas na sumalungat sa kanila. At ikaw, nangahas kang galitin sila. Gusto mo bang mamatay? Si
Sila ang naghahanap ng gulo. Sa paghamak nila sa akin. Ginoo. Siya ang kanang kamay ni Ryan. Narito na siya. Tapos na, ang babae. Walang alam na ito. Ginoo. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Pasensya na at nasaksihan mo ito. May isang payaso, nakapasok ng palihim sa investment banquet na ito, at kami ay magpapalabas na sa kanya. Payaso? Oo. Isang bastos. Kaiyahiyang. Payaso. Na hindi lamang, minamaliit tayo, kung hindi pati. Nagmamalaking sisirain niya ang pamumuhunan ni Ryan. Sinong may kapal ng mukha? Para gumawa ng gulo sa investment banquet ni Ryan. Ikaw. Tumahimik ka. Ang kapal ng mukha ng isang hamak na babaeng tagahatid na tulad mo para tawagin si Ginoo sa buong pangalan. Ginoo, huminahon ka. Zoe, tingnan mo ang nagawa mo. Nagalit na, si Ginoo dahil sa'yo. Tapos ka na, ipalabas ka na lang sana, ang balak ko. Pero mayon si Ginoo na, ang papagbayarin sa'yo. Ang isang babaeng walang hiya na tulad niya ay dapat magsisisi sa kanyang mga salita at gawa o sa akin ang kinabukasan mo dahil sa isang lalaking hindi mo naman makakamtan. Hindi ko alam kung dapat kitang tawaging matapat o tanga lang. Talaga. Kaya ang piyasong tinutukoy ninyong lahat ay siya? Oo, tama, eksakto. Siya nga. Ang putang ito ay hindi lamang ng gulo sa party. Nagsalita pa ng kung ano-ano, kung hindi ay lubos na walang respeto. Sa Rabaynan Group, Ginoo, hindi mo siya dapat palampasin. Ang kapal ng mukha mo. Anak, anak ko. Tagapangasiwa. Maling tao ang sinampal mo. Ang anak ko, at ang putang ito, ay hindi na magkasama. Anak, Tagapangasiwa, dinevorseo ko na. Ang putang ito, bakit mo ako sinampal? Mas mabuting lumuhad ka na ngayon at humingi ng tawad kay Miss Lynn. Tagapangasiwa, nababaliw ka ba? Ako, luluhod sa kanya. Tagapangasiwa. Si Jax ay isang investor na personal na pinili ng chairman. Ang papaluhurin mo siya sa hamak na babaeng ito. Oh, ano ba yan? Siya. Kung ayaw ninyong mamatay, kayong lahat lumuhod. Humiling ng tawad kay Miss Lynn. Tagapangasiwa. Kami ay mga kilalang tao sa LA. Ang pagluhod sa putang ito ay katawa-tawa lamang. Itinuturo ko sa inyo ang 100 palabas. Kung hindi, pagdating ng chairman, hindi ninyo malalaman kung paano kayo namatay. Tagapangasiwa, sinasabi mo bang may iba siyang pagkatao? May ideya ka ba kung sino siya? Maaari bang siya ay isang malaking tao? Hindi, talagang imposible. Ako ay nakapag-asawa sa kanya sa loob ng 4 na taon. Siya ay naghahatid ng pagkain o gumagawa ng gawaing bahay. Paano siya magkakaroon ng ibang pagkatao? Wawasakin ko rin ang kontrata mo. nababaliw ba siya? Nangangahas siyang sirain ang kontrata. Anak, umaasa tayo sa kontratang ito para yumaman. Hindi mo pwedeng hayaan ang putang ito na magwala. Ako ang target ng pamumuhunan, na personal na pinili ni Jada Venan, nang angahas kang sirain ang kontrata ko. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka niya? Ngayon, kahit si Ryan mismo ang narito, wawasakin ko pa rin ito. Ikaw, alam mo ba, nahawak ni Jilin ang buhay ng bawat negosyo sa LA. Siya ang langit sa mundo ng negosyo ng Jiangzhou. Sa isang salita lamang, maaari niyang ipasya ang kapalaran mo. Hindi ka ba natatakot na mapabagsak mo ang langit? Sa iyong ulo, isa ka lang walang kwentang tao na pinalayas ni Jax. Paano ka nang ahas natutulan si Jilin? Sinusubukan mo bang magpakamatay ng mas mabilis? Ang payo ko sa iyo ay maging matalino ka bago mo lubusang magalit si Jada Venan. Bumaba ka na riyan. Kayong mga tao na sumisipsip sa makapangyarihan at nananakit sa mahina. Itinuturing ang isang lalaki na tinalikuran ang tapat na asawa bilang isang pinarangalang bisita. At akala nyo, may ipit ako sa pangalan ni Ryan? Sa tingin nyo ba, karapat-dapat kayo ang platapormang ito ng pirmahan? Wawasakin ko. Ano ngayon? Minasak nga niya ang plataforma ng pirmahan. Kapag nalaman ito ni Jilin, magagalit siya ng gusto. Lahat tayo dito ay magdudusa dahil dito. Anak, Zoe, magkaiba ang mundo natin. Hindi ko na nga pinatulan na tapusin ka. May magdala ba ng papel at panulat dito?
Ngayong araw, sa ngalan ng target na pamumuhunan na pinili ni President Lawenan, tinatawagan ko ang lahat ng negosyo sa Ray na magsama-samang mag-boycott. Sa hayop na to, mga tangang ignorante, mga gago, binibigyan ko kayo ng 3 minuto para makarating doon. Opo. Zoe, tingnan mo ang lahat ng mga lagda na to. Pagkatapos ng gabing ito, lahat ng negosyo sa Ray, lahat ng 586 na industriya, wala ka nang pupuntahan. Kahit gusto mong mag-deliver ng pagkain, walang mag-aahas na umupa sa'yo. Jax, pinapayuhan kita na huwag magsaya ng maaga. May isa ka pang baraha sa manggas mo. Zoe, ano ba ang iniisip mo? Ikaw na hamak, na basyurero, anong klaseng malaking tao ang maaari mong makilala? Sa palagay ko, ang makilala ang ilang matandang mayordomo, ang pinakamagandang Sabi mo sa akin. Tama ba ako? Ano? Anak siya ng pamilyang Lin. Imposible. Zoe, anong klaseng biro ito? Kung anak ka ng pamilyang Lin, bakit ka magpapakababa para pakasalan ang kapatid ko at maging alila niya? Ikaw, isang ampon na hindi kilala ang magulang. Ang lakas ng loob mong magpanggap na kapatid ni Ginoong Lin. Nakakadiri, hindi ka nga karapat-dapat maging alila niya. Zoe, hindi ka natatakot, ano? Ginagamit mo si Ginoong Dawenan bilang dahilan. CJ, kung ganon, bibigyan kita ng paraan. Anak, anong ginagawa mo? Bibigyan mo ng paraan ang putang iyan. Ma, hindi ko pa sinasabi ang kondisyon. Zoe, ang korporasyon ko ay nangangailangan pa ng asong guardia. Kung gusto mo, pwede kitang tanggapin at bigyan ka ng ilang buto. Jax, ang sama ng sense of humor mo. Pagka-blacklist siya ngayong gabi, hihintay na lang siyang mamatay. Talagang mabait si Jax. Binibigyan niya ito ng paraan. Zoe, ang payo ko sa'yo ay maging matalino ka. Wala kang ibang pagpipilian. Ngayon, lumuhod ka. Tumahol kang parang aso. Sige na. Ganoon pa rin ang pagiging nakakadiri mo. Anong sinabi mo? Sinabi ng anak kong lumuhad ka. Nagdadahilan ka pa rin. Akala mo ba talaga? Na may halaga ka. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Pagkatapos ngayong gabi, magiging isa kang asong kalye na walang tahanan. Nandito na si Ginoong Dawenan. Malaki ang problema mo. Ginoong Lin, Anong nangyayari dito, Ginoong Dawenan? Narito ka na rin, ang kapal ng mukha ng putang ito. Hindi lang niya inakit ang punong butler para makapasok. Sinira pa niya ng hayagan ang signing table. Sa ngayon, tinipon ko na ang lahat ng negosyo sa Ray para i-blacklist siya. Narinig ko, ex-wife mo pala siya. Ginoong Dawenan, bagamat ex-wife ko nga siya, napakasama ng ugali niya, wala siyang moralidad, matagal na akong walang kinalaman sa kanya. Ang mga ginawa niya ay walang kinalaman sa akin. Pwede mo siyang aksyonan kung paano mo gusto. Narinig mo ba yon? Ha 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 ha. Tapos ka na. Mga bodyguard ni Ginoong Dawenan ay mga dalubhasa sa martial arts. Kailangan mong gumapang palabas dito ngayong gabi. Tumigil kayong lahat, huwag kayong kikilos. Ginoong Lin. Ang gulo-gulo, ay malinaw na itong puta. Bakit mo sinampal ang anak ko? Sampalin mo siya. Ikaw. Ma, ito. Ang mga gustong mag-blacklist kay Miss Zoe. Ryan. Hindi, malaking pagkakamali lang ito. Lahat ay dahil sa gagoong si Jax. Nagsinungaling siya sa amin. Sinasabing siya, ang dati niyang asawa noon, na dating nagde-deliver ng takeout. Kaya naman pumirma kami, kung alam lang namin. Ang tunay niyang pagkatao noon pa man, hindi kami pipirma. Sa utos ng blacklist na yon. Oo. So ang sinasabi mo, kasalanan ng ate ko. Kung bakit hindi niya kayo sinabihan kung sino siya. Hindi talaga. Eh, ano sa tingin mo? Isang pagkakamali lang. Kung hindi dahil sa katotohanang mayroon ako, ang identidad. Napatid na sana ako sa ilalim ng inyong mga paa noon pa. Nang hindi man lang alam kung paano ako namatay. Ang sinasabi ninyong pagkakamali ay wala nang iba kundi ang madaling pagmamanipula ng mga nasa itaas. Sa kapalaran ng isang taong galing sa ibaba. Kahit na itulak ninyo siya sa bangin, wala kayong naramdamang pagsisisi. Sa tingin ko, dapat ninyong lasapin
ang blacklist order na ito. Miss Lin. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Miss Lin. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Miss Lin. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Noong si Jax, ang sumulat nito, ang liit-liit ng halaga ninyo. Hindi ko man lang pinapansin. Simula ngayong gabi, lahat ng negosyo, lumagda rito, ay palalayasin sa day. Kayo, minamaliit ninyo ang mga delivery guy, di ba? Mula ngayon, bawat isa sa inyo ay dapat mag-deliver ng 10,000 order ng pagkain. Kapag hindi natapos, magdudusa kayo. Miss So. Ako, sa katunayan, ay ang pangulo ng isang kumpanyang nakalista ang mag-deliver ng pagkain. Kapag nakita ng mga kakilala, mapapahiya ako. Kung ganoon, lumayas ka sa relay at huwag nang bumalik. Gagawin ko. Huwag mo akong ipalayas sa LA. Aray. Ang sakit talaga. Sabihin mo, si Zoe, ano ba ang pinagmulan niya? Si Ryan, bakit? Imposible. Ang pinsan ko, ay nasa ibang bansa ng buong panahong ito. Kakabalik lang niya sa bansa. Bukod pa riyan. Hindi pa siya, nagpakita sa publiko noon. Nakapagplano na ang tiyo ko, ng isang welcome banquet, para sa kanya, para ipakilala siya ng formal sa lahat. Ano? Kaya hindi pala, anak ng pamilya gawin ng si Zoe. Ano ang itinatago ni Ryan para sa kanya? Pwede kayang. Kabit siya ng pinsan ko. Ayos, Zoe. Nakipagrelasyon ka pala kay Yeda Renan. Kung hindi dahil sa'yo, at sa mga kalaswaang paraan mo, hindi ko sana siya nasaktan. Jax, ang putang iyan, ay tunay na karimari-marim. Pero, huwag kang mag-alala. Bukas, maghahanda ako ng birthday party, sa Imperial Dynasty Hotel. Nandoon din ang pinsan ko. Pagdating ng oras, magpapakilala ako para sa'yo, sa harap niya. Tiyak na babalik ang swerte mo. Ayos yan. Pupunta ako bukas. Ako mismo ang magsusorry sa kanya. Sigurado akong mapapatawad niya ako. MMHMM. Zoe, nakontrol ko na ang balita ngayong gabi. Hindi ito makakaapekto sa mga plano mo. Jax, hintayin mo ang gagawin ko sa'yo. Alam mo ba kung anong araw? Ngayon? Anong araw? Maligayang kaarawan. Kumusta? Zoe. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Chloe. Ang banquet hall sa hotel ay mahirap i-book. Kailangan mo ng kahit 10 araw, kahit kalahating buwan. Hindi ako makapaniwala na nagawa mong. Impressive talaga yan. Wala yan. Ang Royal Dynasty Hotel ay bahagi ng aming grupo na mga negosyo. At ang tatay ko ay ang vice-presidente ng Lin Group. Ang pag-book ng banquet hall ay isang maliit na bagay lang. Kung gusto mong i-book ito, lumapit ka lang sa akin. Sandali. Ang galing mo talaga, Chloe. Basta't, makinig ka sa akin. Tiyak na hindi kita pababayaan. Tingnan mo, di ba yan si Zoe? Bakit ang lapit-lapit niya sa delivery guy na yon? May nakadikit sa'yo. Na-dump ka na agad ng pinsan ko, nang ganun kabilis. At ngayon, kasama mo, ang isang delivery guy. Huwag mo nang subukang magkaila. Alam na namin lahat. Kita mo, sabi ko sa'yo. Anong klaseng babae, ang hindi pa nakita ni Ryan, ang isang tulad niya. Mababagat siya sa loob ng 2 araw. Ngayong wala na ang sugar daddy mo, nawala, ano pa ang ginagawa mo rito? Hindi ito lugar, para sa'yo, lumabas ka na rito. Pupunta ako kung saan ko gusto. Hindi ko kailangan ng pahintulot mo. Jax, lumalampas ka na. Tingnan mo ang sarili mo, nakaayos, parang paboril. Na-dump ka ba ng pinsan ko, at bigla mong naalala kung gaano kagaling si Jax? Para akitin siya. Gusto mong kumain ng tae. Hindi ibig sabihin lahat ay pareho ang panlasa. Putang ina mo, ang kapal ng mukha mong insultuhan si Jax. Ikaw, Alin sa mga tenga mo, ang nakarinig na ininsulto ko siya. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Jax, binubuli niya ako. Zoe, birthday ni Chloe ngayon, huwag kang magkakagulo, bumalik ka kung saan ka, nang galing. Narito rin ako para sa isang birthday. Zoe,
May malaking karatula sa pintuan. Hindi mo ba nakikita? Ang party na ito ay para sa kaarawan ni Chloe. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta rito? Nakakatawa yan. Ang birthday party niya ay nasa unang palapag. Ang sa akin ay nasa ikalimang palapag. Anong pinagsasabi mo? Ang banquet hall sa ikalimang palapag ay hindi basta-basta lang may bubok. Kahit ako, hindi kwalipikado. Ano sa tingin mo ang Mula sa unang palapag hanggang sa ikalimang palapag. Gusto ko lahat. lahat? Ay book mo para sa akin ang buong Imperial City Hotel. Bawat isang banquet hall. Ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang may karapatan na magpa-birthday party dito ngayon. Zoe, hindi mo naman talaga iniisip na sa isang tawag lang ay may bubok mo na ang lahat ng banquet hall dito, di ba? Kung hindi ka sana tumira sa amin ng 4 na taon, baka napaniwala ako sa pagpapanggap mo kanina. Ma, huwag naman pong ganyan. Ang galing-galing talaga ng pag-arte niya. Ano naman kung umarte siya? Alam ko naman kung ano ang kaya niya. Ni hindi mo nga kayang magpa-reserve ng pribadong kwarto sa Imperial Hotel, hindi pa, ang mga banquet hall na ito. Anong klaseng biro ito? Biro. Wala akong oras para magbiruan sa inyo. Maiging umalis na kayo ngayon din. Kung hindi, kayo ang palalayasin sa isang saglit. Zoe, naririnig mo ba ang sinasabi ng lahat tungkol sa iyo? Hindi ito lugar para sa isang mahirap na tulad mo. Ang payo ko sa iyo ay itigil mo na ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Sa tingin ko kayo, ang nagpapahiya sa sarili. Sunod na regalo. Mula sa anak ng pamilya Cloud, isang tiket sa konsyerto ng Hari ng Pop. Jay, siya ang pinakasikat na mga awit sa buong bansa. Ang mga tiket niya ay itinitinda ng mahal kamakailan ng 10 beses ang presyo. Mula sa pamilyang Lee sa LA, isang Hermes bag. Isang Hermes bag. Ang isa lang ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ito ang hari ng mga handbag. Chloe, ang mga red along ibinibigay sa'yo ay napaka-extravagante. Tuwing kaarawan ko, ganito ang mga red along ibinibigay nila sa akin. Nasasanay na ako ngayon. Maligayang karawan, binibining Lin. Ang birthday party ni Chloe ay napaka-granding okasyon. Sino-sino ba ang mga taong ito? Ang mga regalo nila ay napakamahal. Ma, hindi mo alam. Ang mga taong ito ay mga anak ng mga top executive ng Gavenan Group. Ang tatay ni Chloe ay ang vice president ng Gavenan Group. Nandito silang lahat para magsipsip sa kanya. Zoe, nakikita mo ba ito? Ang mga kaibigan ko ay galing sa mga kilalang pamilya. Ang mga ibinibigay nila ay pawang mamahalin. Hindi ito bagay na kayang isipin ng isang mahirap na tulad mo. Iminumungkahi kong umalis ka na rito bago ka pa masiraan ng bait. Iligtas mo ang sarili mo sa kahihiyan. Kahit bayaran mo pa ako. Ayaw ko sa walang kwentang bagay na yan. Zoe, ano bang ipinagmamalaki mo? Hindi mo kayang bilhin ang mga regalong ito sa buong buhay mo. Wala siyang sariling regalo at minamaliit niya ang mga regalo ng iba. Sino ang nagsabing wala akong regalo? Sa loob ng 10 minuto. Ipa-deliver mo ang regalo ko. Zoe, hindi mo ba iniisip na ipapasundo mo sa mga kasama mong nagde-deliver ng pagkain ang mga regalo mo? Anong klaseng regalo kaya ang maibibigay nila? Sabay-sabay, aabot kaya iyon sa 3 digit? Anunsyo ng regalo. Ang pinuno ng pamilyang Cloud ay nagbigay ng isang black gold ticket para sa konsyerto ni Jay. Isang gold ticket. Iyan ay para sa konsyerto ni King, ang pinaka-eksklusibong uri ng ticket. Hindi lang makapanood ng malapitan sa kanyang performance. Pwede ka pang sumama sa entablado para makipag-interact sa kanya. Hindi mo ito mabibili sa regular na merkado. Kahit sa black market, halos imposibleng makuha ang mga iyan. Ang pinuno ng pamilyang Lee mula sa LA ay nagbigay ng 6 na designer handbag. Ang isang Hermes bag pa lang ay nagkakahalaga na ng 1 milyon. 6 na high-end luxury bags. Sobra talaga ang pagiging mapagbigay ni Patriarch Lee. Maligayang karawan, Miss Zoe. Ano, ang lahat ng ito ay para kay Zoe.
Lahat ito ay regalo, para kay Zoe. Binibining Lin. Ang mga regalong ito ay ipinadala sa utos ni Ginoong Lin sa inyo. Sana'y tanggapin ninyo ang mga ito. Napakaganda naman ng pag-iisip ninyo. Ang mga regalong ito ay tatanggapin ko. Imposible. Mali ang pinuntahan ninyo. Hindi siya. Kahit sinong Binibining Lin. Impostor siya. Ako si Binibining Lin. Ang mga regalong ito ay lahat para sa akin. Ano? Master Lee. Ito nga po, ang anak ng vice-presidente. Nakamali tayo ng pagkakakilanlan sa kanya. Ikaw. Ang kapal ng mukha mo, ang lakas ng loob mo. Ang kapal ng mukha mong magpanggap bilang binibini para kunin ang kanyang mga regalo. Alin sa mga mata mo ang nakakita na ako ay nagpapanggap bilang Binibining Divines? Ako si Binibining Divines. Ang tunay na impostor ay siya. Nakakagalit. Walang hiya ka. Hindi lang nagpapanggap bilang binibini. Nang ahas ka pang magsalita, nang walang respeto. Lumuhad ka, at humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Sigurado ka bang gusto mo na lumuhod ako sa kanya? Kaya ba niyang tanggapin yon? Zoe, alam ko na may hinanakit ka palagi sa akin dahil kay Jax. Pero ang mga regalong ito ay galing sa pinsan ko. At malaki ang halaga nito sa akin. Ngayon, talaga bang magpapanggap ka bilang ako para Ang basura ito, hindi karapat-dapat sa oras ko. hindi karapat-dapat sa oras mo? Dati kang hamak na delivery girl lang. Kailan ka pa nakakita ng ganito kagagandang mga bagay? Ang kapal ng mukha mong sabihing hindi ito karapat-dapat sa oras mo. Patay na pato na kumakapakpa. Bukod sa mga delivery. Ano pa ba ang nakita niya? Nakakabukas ng mata ang araw na ito. Hindi ko akalain na may tao pa lang, napakawalang hiya sa mundo, para magnakaw ng regalo ng iba. Hindi siya nagdalawang isip na magpanggap bilang ibang tao. Zoe, kahit anong pagtatalo mo, hindi mababago ang katotohanang impostor ka. Binibini, pinapayuhan kitang huwag magmalabis. Lumuhad ka, at humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi, marami kaming paraan para pagsisihan mo ito. Hinuhusgahan ninyo akong peke, batay lamang sa isang panig na kwento niya. Alam mo ba, ang nangyayari sa mga kumakalaban sa akin? Nagpapanggap ka pa rin, Zoe. Kumalaban sa iyo, ano naman ang mangyayari? Isa ka lang, hamak na delivery girl. Anong kapangyarihan ang akala mo mayroon ka? Wala akong oras na sasayangin sa iyo dito dahil ayaw mo humingi ng tawad. Huwag kang magreklamo kung maging malupit ako. Mga gwardya. Zoe, binigyan ka niya ng pagkakataon, hindi mo sinamantala. Ngayon, kahit gusto mong pagsisihan, huli na ang lahat. Sa tingin ko ang mga magsisisi ngayong araw ay kayong mga tao. Ang mga regalong ito ay milyon-milyon ang halaga, at sinira mo lang ang mga ito? Wala sa akin ang milyon-milyon. Hindi man lang ito dapat banggitin. Sinira ko, ano ngayon? Ang lakas ng loob mo, isa ka lang babaeng tagahatid ng pagkain. Paano mo nasabing ang mga regalong ito ay wala sa iyong paningin? Sa tingin ko nagkukunwari lang siya. Siguro, takot na siya ngayon. Kung sakaling ang mga regalong ito ay masira, habang buhay siyang maghahatid ng pagkain, at hindi pa rin mababayaran. Sa loob ng 1 minuto, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kayamanan. Sa iyong, mga kaibigan, anong klaseng kayamanan ang maibibigay mo? Malamang hindi pa ito umabot sa 10,000 bahagi ng dala nila. Zoe, iminumungkahi kung tumigil ka na sa pagpupumilit. Lumuhad ka na ngayon, at humingi ng tawad kay Chloe. 1 minuto lang naman. Hindi ba kayo makakahintay? Kahit pabigyan ka namin ng buong araw, hindi mo pa rin magagawa ang anuman. Mga Ginoo, ipinapayo ko sa inyo na huwag nang mag-aksaya ng oras sa taong ito. Gawin na lang natin ito. Binibini, binigyan ka na ng pagkakataong maging maayos. Pangalawa at pangatlong Ginoo. Dumating na rin ang regalo ng ika-4 na Ginoo. Si Lucas ay naghahandog ng 10,000 taong gulang na kabute ng Lingzi. Nagnanais ng kapayapaan at kasaganaan para sa ating kapatid na babae at isang malayang buhay. Wow! Ang laki ng Lingzi na yun. Ang isang ito ay nakakapagpagaling ng mga sakit at sugat, isang maliit na subo lamang, at maaaring tumubo muli ang mga naputol na bahagi ng katawan. Kung iyong iinumin ang buong bagay na ito, masasabi kong kahit ang patay ay maaaring muling mabuhay. Si Mason ay naghahandog ng perlas na nagliliwanag sa gabi ni Empress Dowager Sixi. Nagnanais ng pagkakaisa ng magkakapatid para sa ating kapatid na babae. Perlas na nagliliwanag sa gabi ni Empress Dowager Sixi. Paano natin hindi naisip na ito ay lilito dito?
Ito ang hari ng mga Antigo, isang walang katumbas na kayamanan. Si Hunter ay naghahandog ng isang token ng Diyos ng digmaan, nagnanais ng lahat ng kabutihan para sa ating kapatid na babae, at kaligayahan sa bawat taon. Iyon ang token na nagpapahintulot sa iyong mag-utos sa emperador, at maglipat ng mga hukbo para sa iyong sariling layunin. Ang token ng Diyos ng digmaan. Hindi ko inakala na ang ika-4 na binata ay ibibigay ito kay Miss Lin. Ang mga binata ay nagpadala ng napakamamahaling mga regalo. Nagpadala ng regalo ang binata ng pamilya Lian. Ang mamahal naman ng Red Along ito. Si Ryan. Ano kaya ang ibibigay niya? Ryan, na-i-deliver na ang regalo. Ipinagkakaloob ni Ryan ang Rolling Stone Entertainment, ang controlling stake. Rolling Stone Entertainment, hindi ba yun ang kumpanya na pinirmahan ni Jay sa 51% na stake na ito? Si Miss Lin ang magiging major shareholder ng Rolling Stone. Parang Dine-liver na rin si Jay sa kanya. Ano ang pinagkaiba? Ipinagkakaloob ni Ryan ang Herme, isang design team. Si Ryan ay hinakot ang design team ng Herme. Nakuha niya sila. Mula ngayon, kalimutan mo na ang mga Herme bag na nabibili sa tindahan. Kahit yung mga hindi available, ay madaling maabot ni Miss Lin. Ito. Magkano ang halaga nito? 10 milyon. 100 milyon. Ipinagkakaloob ni Ryan. Mayroon pa. At saka, isang hilera ng mga bilya, 10 estate sa Timog France, 6 na lupain sa lungsod, mga Porsche at Ferrari, Rolls-Royce at Bugatti, at 18 Bentley bawat isa. Binata, ang daming Red Along ipinadala. Ang kabuuang halaga nito, ay tiyak na lampas sa 10 bilyon. Chole, ikaw at, ang close mo talaga sa pinsan mo, nakakaiinggit talaga. Ang pinsan ko, bukod sa pinsan ko, ako ang pinakapaborito niya. Basta't gawin mo lang, ang trabaho mo ng maayos para sa akin. Tiyak na hindi kita, pababayaan. Huwag kang mag-alala, Chole. Siguradong susunod ako, sa'yo. Zo, nakikita mo ba yan? Pinakapaborito ako ng pinsan ko. Halos ibibigay niya sa akin, ang pinakamagagandang bagay, sa buong mundo. Sinira mo ang mga regalo ko sa kaarawan. Siguradong hindi ka nila pahihirapan. Sigurado ka bang para sa'yo? Lahat ng mga regalong ito. Hindi para sa akin. Ano? Para sa'yo. Ba ang mga ito, Zo? Nakakatawa ka. Tingnan mo ang sarili mo. Sino ka ba? Nangangahas ka pang subukang nakawin ang mga regalo ni Chole. Ang mga pinsan niya ay pawang napakamakapangyarihan. Pagdating nila rito, malalaman mo ang ibig sabihin ng mamatay. Dumating na ang binata ng pamilyang Lin. Pinsan, salamat sa pag-ayos mo ng birthday party na ito. Masaya na masaya ako. Kailan ba ako nag-ayos ng birthday party para sa'yo? Pinsan, huwag kang mahiya. Hindi ba't lahat ng Red Along yun galing sa'yo? Ginoong Lin, ang bait-bait mo naman. Ang bait mo talaga sa pinsan mo. Chole, napakainggit ng samahan ninyong magpinsan. Sana may ganyan din akong kapatid. Sana may ganyan din akong kuya. Pinsan, yung birthday party ngayon ay perpekto. Pero may nangyari pa rin, hindi maganda. Anong hindi magandang pangyayari? Siya tong putang ina. Sinira niya lahat ng regalo, galing sa'yo, na para sa akin. Kanina pa namin gustong pakialaman ng putang ina na to. Pakialaman siya. Tama, nagpanggap siya bilang si Miss Lin, at tinanggap ang mga regalo. Tapos nang mahalata, nagwala siya, at pinagbasag lahat. Tama, ang isang taong ganito, walang utang na loob. Dapat magbayad sa kanyang papusukan, at katangahan. Anong bayad ang gusto ninyong gawin sa kanya? Jax, ngayon na ang tamang pagkakataon, para pakialaman si Zo. Kung magbibigay ka sa Magaling. Narinig mo? Pinuri ako ng kapatid mo, sobrang nasisiyahan siya sa akin. Jax, ikaw ang pinakamagaling. Mayordomo, Opo, sir. narinig mo ba? Opo, narinig ko. Sundin mo ng eksakto ang sinasabi niya. Opo, sir. Tapos ka na, Zo. Ngayon, hindi ka lang hindi makakaalis dito ng buo, kundi ang mukha mo ay masisira. Tingnan natin kung paano ka mangakit ng mga lalaki pagkatapos. Sigurado ka ba na ako ang tapos na? Ano ang ibig mong sabihin?
Keika, kayong lahat. Ano ang ginagawa ninyo? Hulihin sila. Huwag ninyong saktan ang anak ko. Maling tao ang sinasaktan ninyo. Nawala na siya ng malay. Anak ko, Nakaligtas siya ng madali. Itapon mo siya. huwag ninyong kunin ang anak ko. Pinsan, boyfriend ko siya. Pwede ba? Para sa akin, patawarin mo siya. Umalis ka. Batangin mo siya palayo. Bitawan ninyo ako. Zo, hindi ko alam kung anong klaseng swerte ang nahuli mo, na nakaligtas ka, pero maaalala ko ito. Babawian kita nito. Bitawan ninyo ako. Inay, huwag mo itong hawakan. Bakit kaya hinampes ni President Lin si Jax? Anak, isip-isipin mo, nagawa mo bang magalit kay President Lin? Paano kung malalaman? Alam ko na, yung pinsan ko pala ay mayroon ding birthday party ngayong gabi sa banquet hall ng Royal Dynasty Hotel. Malamang sinira ni Zoe ang party niya, kaya nagalit ang pinsan ko at tayo ang nagdusa. Yang zona yan. Dahil sa kanya, nagalit na naman. Sa akin si President. Pero bumagsak na ang mga order ng group natin. Kung hindi natin makuha ang investment ng Nawenan Group, ano na ang gagawin ko, inay? Jax, huwag kang mag-alala. Sa loob ng ilang araw, magkakaroon ang Lin Group ng fashion design competition. Basta't manalo ako ng first place, makakasiguro ako ng tuloy-tuloy na mga order para sa kumpanya mo. Talaga? Ang tatay ko ang vice president ng group. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Kung sasali ako, panalo na sigurado ako. Ang galing. Huwag kang masyadong lalapit. Ingat, anak. Chloe, ikaw talaga ang swerte namin. Jax. Lucas, ikaw ang pinakamagaling na doktor dito. Sa ospital na ito, talagang maayos mo ang mukha ng boyfriend ko, di ba? Tingnan mo siya, bilis. Ang mukhang ito, tiyak na nasugatan ito ng isang Grandmaster. Nakita mo, sabi ko sa'yo, himala ang ginagawa niya. Nakikita niya agad ang problema, sa isang tingin lang. Maayos mo pa ba ito? Wala nang pag-asa. Ano ibig mong sabihin? Yun lang ang masasabi ko. Sunod. Ano na ang gagawin natin ngayon? Oh, anak, ang mukha mo ba'y talagang wala ng lunas? Ang pinsan ko ay ang pinakamagaling na doktor. Kung sinabi niyang wala ng pag-asa, wala na talagang pag-asa. Kahit himala, hindi na ito maayos. Ano bang nagawa ko para maranasan ito? Lahat ito dahil sa malas na yun. Zoe, anak, hindi mo dapat pinakasalan siya. Ay nako, sa tingin ko naiwan ko ang medical record sa pinsan ko. Hindi pa tayo gaanong kalayo. Bumalik ka at kunin mo. Lucas, magaling. Nang sabihin mo lang kay Jax na wala ng luna sa kanya, yung ekspresyon ng mukha niya, sobrang nakakatawa talaga. Ang pagpapahirap sa kanya ng kaunti ay mabait na nga sa kanya. Kung sakaling mahulog siya ulit sa kamay ko, hindi na ito magiging kasing simple ng pagpapangit ng mukha. Hindi ba ngayong gabi ang birthday party mo? Sa hotel? Anong ginagawa mo dito? Birthday ko ngayon, paano kita papayagang magtrabaho ng mag-isa dito? Siyempre, may dala akong maliit na cake para sa iyo. Ikaw talaga ang tamis ng buhay ko. Pinuntahan mo pa talaga ako para lang ihatid ang cake. Kung hindi lang dahil sa mahalagang operasyon ko ngayong gabi, siguradong pupunta ako sa birthday party mo. Sige, kainin mo na. Anak, ano ba ang sinasabi nila? Hindi ko maintindihan.
Tingnan mo kung gaano kalapit ang dalawa. Ano pa ba ang iba? Mga lambingan, syempre. Itong si Zoe, talagang malandi siya. Una, nilandi niya, si Ryan, at hindi pa yun sapat. Ngayon, naglalandian na rin siya, sa kanya. Ang puta, 2 araw pa lang, kaming hiwalay. At marami na agad siyang, ibang lalaki. Anak, dapat noon ka pa, naghiwalay sa kanya. Kuya, paano mo natagalan? Ang babaeng katulad niya, talagang humanga ako sa iyo. Eksakto. CJ, kukunan ko ng litrato at ipadala kay Emerlawinan. Para makita niya ang tunay na kulay niya. Tingnan natin kung gusto pa siya ni Ryan. Nasaan si Lucas? Nasa, operasyon siya. Umuwi muna tayo. Ito ay tiyak na, gawa ni Jax. Hello, Mr. Lin, kakabalita lang po. Si Chloe ay sasali sa paligsahan sa disenyo ng moda ng grupo. Bakit niya gagawin yon? Mukhang gusto niyang manalo ng kampyonato para matulungan si Jack sa proyekto. Siya. Sir, pasalihin mo rin ako sa paligsahan. Gusto kong makita kung kasali ako. Kaya pa rin ba niyang manalo ng kampyonato? pero ang paligsahan ay sa loob na lang ng 2 araw. Kaya mo bang makasali? Sobra-sobra pa ang 2 araw. CJ, ikaw, ipasali mo si Zoe. Opo, sir. Ang Binibini ay dating kampyon sa pandaigdigang disenyo ng moda. Maging ang kilalang fashion designer na si Kelly Wong ay gustong makipagtulungan sa kanya. Ang pagsali niya sa ganitong paligsahan ay parang nagdala ng baril sa suntukan. Mukhang ang pangarap ni Chloe na maging kampyon ay mabibigo. Cho, handa na ba ang lahat? Handa na ako matagal na. Hintayin mo na lang. Ako ang mananalo ng kampyonato. CJ, nakasalalay sa'yo ang mga order ng kumpanya ko. MMHMM. Hoy, tingnan mo doon. Hindi ba si Zoe yun? Zoe, anong ginagawa niya rito? Tara, puntahan natin. Zoe, anong ginagawa mo rito? Para sa kompetisyon, syempre. Ikaw, anong klaseng kompetisyon ba ang papasukan mo? Ito ay fashion design competition ng Lean Group. Hindi ito yung pangmandadang o pang food delivery. Espesipiko akong narito para sa fashion design competition. Ikaw, nagbibiro ka. Marunong ka ba talagang mag-design? Hindi lang ako marunong mag-design. Ako pa ang mananalo ng kampyonato sa kompetisyong ito. Zoe, niloloko mo ba kami? Kailan ka ba nag-aral ng design? Manalo ng kampyonato? Siguradong hindi ka nga aabot sa preliminaries. Zoe, ang payo ko, kalimutan mo na lang. Ang ideyang yan, ang mananalo sa kompetisyong ito, ay siguradong si Cho. Wala itong kinalaman sa'yo. Basta nandito ako, imposibleng manalo siya ng kampyonato. Zoe, kung ganun ka kumpiyansa, bakit hindi tayo magpustahan? Ano sa tingin mo? Pustahan sa ano? Pustahan tayo kung sino ang mananalo sa kompetisyong ito, ikaw o ako. Ano ang pusta? Ang matalo, gag-apang palabas ng lugar na ito. CJ, kasundo. Zoe, nakipagpustahan ka kay Chlo. Talagang matatalo ka. Kapag nangyari yon, huwag kang umiyak sa akin. Ang linyang iyan, dapat sa minamahal mong Chlo mo sinasabi. Usog, umalis ka sa harap ko. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Chlo, sa tingin ko, puro salita lang siya, walang gawa. Hindi siya, katapat mo. Siya, ni hindi nga siya karapat-dapat maging kalaban ko. Huwag kang mag-alala, Jax. Panoorin mo lang kung paano ko siya talunin. At pagkatapos, kailangan niyang gumapang palabas dito. Tara na.
Aking ipinahahayag. Ang paligsahan sa disenyo ng moda ng Lin Group ay opisyal nang magsisimula. Una sa lahat, ang unang kalahok na magpapakita ay kalahok bilang isa, ang likha ni Chloe, Graceful Swan. Tingnan mo, gawa ni Chloe iyan. Nagtapos si Chloe sa isang kilalang instituto ng disenyo ng moda sa buong mundo. Ang kanyang gawa ay talagang kahanga-hanga. Ito ba ang tinatawag na Graceful Swan? Sa tingin ko, dapat palitan ang pangalan nito ng Clumsy Ugly Duckling. Kailan ba pumapasok sa Lin Group natin ang isang impostor? Ang basurang disenyong ito ay nang ahas na sumali. So ito ang gawa mo. Ito ay talagang kakaiba. Ano, aminin mo na ang estilo ko ay mas maganda kaysa sayo. Sumusuko ka na ba? Hindi pa ako tapos. Lalo na. Pangit. Zoe, ano ba ang alam mo? Ito ay sining. Ang isang prom-D na tulad mo ay hindi kailanman maiintindihan ito. Ikaw, isang tagahatid, may kapal ng mukha kang magkomento sa gawa ni Chloe. Siya ay isang dalagang galing sa prestihiyosong pamilya. Paano siya magiging kasing level mo? Sa tingin ko, naiinggit lang siya kay Chloe dahil mas magaling ang disenyo nito. Lily, kung gusto mong sipsipin siya, hindi mo kailangang magsinungaling. Habang nakadilat ang mga mata mo, ang isang gawang tulad nito ay hindi karapat-dapat sa inggit ko. Zoe, akala mo ba ang gawa mo ay mas maganda kaysa kay Chloe? Nagbibiro ka ba kapag ang gawa mo ay naipakita na? Swerte mo kung hindi kami mabuwang sa kakatawa. Ganun lang yon. Sunod naman, ay ang kalahok na numero 10, ang gawa ni Zoe, daluyong ng tanawin. Ay, nako, turno na ni Zoe. Sino ang nakakaalam kung ano ang naisip ng babaeng yon na nakakasakit sa mata? Mas mabuting isuot ko muna ang aking sunglasses. Zoe, pwede kang umatras. Hindi pa huli ang lahat. Kung hindi, malapit ka nang mapahiya sa harap ng mahigit 1,000 manunood. Magmukhang tanga. Anyway, Chloe, wag mo nang patulan ang babala sa kanya. Panoorin na lang natin siyang magpakita ng kahihiyan. HMPH. Kontestanteng si Zoe, nagdala ng klasikong tanawin. Wow, ang ganda. Parang landscape painting na nagbubukas sa harap ng aking mga mata. Ang daloy ng tubig ay tuloy-tuloy. Napakabuhay at payapa. Parang naririnig ko na ang malayong awit ng mga mangingisda. Kung mabebenta ng maramihan ang best idang ito, mamamayani ito sa merkado. Anong klaseng basura ito? Akala mo mananalo ka pa? Itong pangit na basura, gawa lang talaga yan ng katulad ni Zoe. Yung probinsya ng yun, ang kayang magdisenyo. Akala ko, may tunay siyang talento. Ang pala, basura lang pala ang dinisenyo niya. Zoe, nakikinig ka ba? Ang dinisenyo mo ay basura. Talagang hindi ka mananalo. Ngayon, gagapang ka palabas dito, sa iyong mga tuhod. Chloe, tigilan mo ang pagluloko sa sarili mo. Kapag ibinigay na ng mga hurado ang score, maiintindihan mo kung gaano ka loko-loko. Ang lahat ng sinabi. Una, mga hurado, pakisukat ang gawa ng kalahok na numero 1, si Chloe. Binabati kita sa pagkakaroon ng perpektong score. Perpektong score, Chloe, ang galing mo. Gaya ng inaasahan sa isang dalagang galing sa napakayamang pamilya. Kahit basta-basta lang sumali sa paligsahan, nakakuha pa rin ng perpektong score. Hindi tulad ng iba, na hindi mo alam kung anong score ang makukuha. Sunod, mga hurado, pakisukat ang gawa ng kalahok na numero 10, si Zoe. Sa kasamaang palad, si Zoe ay nakakuha lamang ng 0. Ang Lin Group Fashion Design Competition. Mula nang ito'y magsimula, ito ang unang pagkakataon na may nakakuha ng 0. Nagkasala kaya siya sa isang tao. Akala ko maganda naman ang disenyo niya. Impossible. Ang gawa ko. Paano pwedeng maging 0? Ano, Zoe, 0 ang nakuha mo, at ayaw mo pang aminin. Si Master Lan, ang Fashion Design Director ng Lin Group. Anong klaseng damit ang hindi pa niya nakikita? Ang basurang dinisenyo mo ay hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Sabi ko na nga ba, wala kang kwenta at kailangan mo pang lumabas at magpahiya sa sarili mo. Ngayon tignan mo, naging katawa-tawa ka. Sa kanyang kakayahang pang-elementarya, naglakas loob pa siyang sumali sa paligsahan ng disenyo. HMPH, nagmamalaki. Ikaw, nagtatanong ka ba sa akin? May mali sa pagmamarka mo. Ipinapakiusap ko sa mga organizer na muling suriin ang lahat ng nakaraang entry. Sa lahat ng taon ko, ito ang unang beses na hinamon ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pinaka-autoridad na fashion designer sa buong LA. Ang mentor ko ay ang kilalang fashion master ng mundo, Kelly Wang. Sino ka ba para manggahas na pagdudahan ng hatol ko?
HMPH. Zoe, ang payo ko sa'yo ay sumuko ka na dahil ang guro ay nagbigay sa'yo ng 0. Wala ka talagang pag-asang makabawi. Sa tingin ko, hindi lang niya matanggap ang kanyang kawalan ng kakayahan. Kaya niya inililipat ang sisi sa guro. Ang basurang dinisenyo niya ay hindi karapat-dapat. Kahit na 0, masyado pang mabait. Sa akin, dapat itapon na lang diretso sa basurahan. Host, huwag nang mag-aksaya ng oras sa loser na ito. Ay anunsyo mo na lang ang resulta ngayon na. Well, sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko, ang nagwagi sa kompetisyong ito ay Chloe. Ang galing, nanalo si Chloe. Ang putang ito, dapat gumapang palabas dito, ngayon din. Tapos na ang laban. Ikaw na malandi, anong dahilan pa ang natitira sa iyo? Lumuhod ka ngayon at gumapang ka palabas. Ang gawa Guro. Guro, ang tawag sa babae. Baka naman, siya ang kilalang kilala sa buong mundo, na fashion design master, si Kelly Wong. Ano? Kanina, nasa pinto ako, at nakita kong binigyan mo ng isang piraso, ng perpektong score, at ang isa naman ng 0. Hindi ko narinig ng malinaw. Sabihin mo ulit, sa 2 pirasong ito, alin ang nakakuha ng perpektong score, at alin ang nakakuha ng 0? Magsalita ka. Ito ang nakakuha ng perpektong score. At ito, 0. ano ba naman? Matagal na panahon, akong nagturo sa'yo, binigyan mo naman, ng ganoong klaseng basura, ng perpektong score. At itong napakagandang gawa, binigyan mo ng 0, ito ay, isang malaking kahangalan. Guro, nagkamali ako. Sabihin mo ulit, sa 2 pirasong ito, alin ang talagang karapat-dapat sa perpektong score? Hoy, si Kelly Wong, talagang sinabing basura ang trabaho ni Chloe. Hindi ba ibig sabihin noon, na magpapalit ng kamay ang kampyonato? Ano na ang dapat nating gawin? Sabi ko sa'yo, kanina lang nang dumating si Kelly Wong. Siya at si Zoe, nagkikibit mata sa isa't isa. Baka naman, nagtutulungan sila. Naku, Zoe, hindi ko inakala na magdadala ka pa ng Kelly Wong para lang manalo sa kampeonato. Magsalita ka. Alin sa 2 trabahong ito, ang talagang karapat-dapat sa perpektong score? Tumahimik. Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam. Ang tatay ko, ang vice-presidente ng Lin Group, ang kampyon ngayong araw, ay dapat ako. Kung hindi mo ako hahayaang maging kampyon, papatanggal kita sa trabaho. Hayagan kang nanloloko. At sino ka ba? Para utusan ako. Ito ang Lin Group. Wala kang karapatang magsalita dito. Zoe, kahit sino pang dalhin mo ngayon, wala iyon. Ang kampyonatong ito ay akin. Kailan pa naging ikaw ang namamahala sa Ravainan Group? Zoe, nandito na pinsan ko, patay ka. Pinsan, kailangan mong ipagtanggol mo ako. Ipagtanggol ka para saan? Malinaw na ako ang nanalo ng unang pwesto sa kompetisyon ngayong araw. Ito yung putang ito na nagpasimuno ng gulo. Sinubukan pa niyang nakawin ang titulo kong kampyon. Jilin, ito yung barat na babae para manalo sa kompetisyon. Nagdala siya ng kung sinong eksperto para suran ang gawa ni Chloe. Sa tingin ko, hindi naman talaga siya eksperto. Impostor lang siya. Eksakto, Jilin. Pinsan mo si Chloe, ang gawa niya, ang dapat na pinakamagaling. Ang gawa nitong putang ito, ay walang kwenta. Ang kapal pa ng mukha niyang, haminin si Chloe. Awainan, hindi mo talaga dapat pabayaan silang makalusot. Sino ba itong eksperto na sinasabi ninyong lahat? Siya, ang galing mo talaga sa pagbaluktot ng katotohanan. Ikaw ang nakipagsabuatan sa mga hurado para bigyan ng 0 si Binibini Zoe. Ngayon, ikaw pa ang umikot para magparatang ng walang basehan.
Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kasalanan niya yun. Dahil ang basura ng disenyo niya. Kaya siya naka-zero. Anong kinalaman ko doon? At saka, sino ka ba? Anong karapatan mo para pagdudahan ang score ng mga hurado? Si Kelly Wong, ang punong hurado ng kompetisyong ito sa disenyo. Pinsan. Hindi. Pinsan. Pakiusap. Mauna ka. Zo, huwag kang masyadong mayabang. Swertihan lang talaga. Sa disenyo mo. Sakto lang kasi. Sa panlasa ng hurado. Huwag mong isiping. Nagtagumpay ka na. Sinasabi ko sa'yo. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, jijilingin kita. Sa lupa. HMPH. Magbabantay ako. Ha! Kuya, paano mo napapayag si Kelly Wong na maging hurado? Hindi siya sumasali sa mga ganitong event. Si Emma Kelly ay nasa DAE para sa design competition. Inimbita ko lang siya, pero hindi iyon ang mahalaga. Nandito ako para may sabihin sa'yo. Bumalik na si Dad. Ano? Anak, Dad, tingnan mo yung sarili mo. Ang payat-payat mo na nang tumira ka sa mga jacks. Siguradong nahirapan ka. Dad. Nagsisisi talaga ako na hindi kita nakinig. Ang pakikipag-asawa kay Jax, yang gago. Heto. Huwag kang malungkot. Huwag kang mag-alala. Ang sino mang nangapi sa'yo, magbabayad yan. Anak, naaalala mo ba yung lupa? Sa East District? Yung lupang iyon. Tandaan mo. Siguraduhing lalabas iyon sa auction bukas. Pa, ibig mong sabihin, Dapat mong ilabas ang impormasyong ito kay Jax ngayon din. Gusto kong makuha ang lupang iyon. Bilang regalo sa pagdating ng anak kong babae, kung mananalo siya sa bid, maiimbitahan siya sa welcome banquet ng anak ko. CJ, Tay, yung auction bukas, gusto kong pumunta. Para saan? Gusto kong personal na singilin si Jax sa lahat ng utang niya sa akin, kasama ang interes. Flo, sigurado ka bang ang kailangan ko lang gawin ay manalo sa bid at makakatanggap ako ng imbitasyon sa welcome banquet ni Miss Rawainan? Huwag kang mag-alala. Ang lupang ito, mismo ang tatay ko ang nagsabi sa akin tungkol dito. Walang magiging problema. Bigla na lang anunsyo ni Emer Rawainan na gusto niya ang lupang ito. Baka balak niyang gamitin ito bilang regalo sa kasal ng anak niya. Kapag naitatag ko na ang connection ko kay Miss Rawainan, ang yaman at katayuan ay magiging akin na. Zo, putang ina mo, ayaw mo talagang umalis, ano? Ano na naman ang ginagawa mo rito? Zo, anong ginagawa mo rito? Subasta ng lupa ito. Narito ako, syempre, para magbid ng lupa. Magbid ng lupa. Ikaw na isang hampas lupa. Anong lupa ang kaya mong bilhin? Alam mo ba, ang lupang ino-offer ngayon ay simula sa 9 na digit, wala kang ang barya sa bulsa mo, at may kapal ka pang magbid. Kung kaya ko man o hindi, wala kang pakialam doon. Jax, sigurado ako'y nakuha niya ang pera sa hiwalayan. Mula sa pinsan ko, at ngayon gustong-gusto na niyang gastusin. Kaya't sinusubukan niyang gayahin ang iba, sa pagpunta rito para magbid. Anong silbi ng pera niya? Nananatili pa rin siyang may mababang klaseng panlasa. Hindi niya nga malaman ang magandang lupa sa masama. Hintayin mo lang, magpapahiya ka lang sa sarili mo. Magandang hapon sa lahat. Aking ipinahahayag, ang subasta ng lupain ng LA ay opisyal ng binuksan. Ang unang lateng iaanunsyo ngayon ay isang piraso ng lupa sa Silangang Distrito. Ang panimulang tawad ay 100 milyon. Jax, iyan ang lupang gusto ng tiyuhin ko. 100 milyon, 200 milyon. 300 milyon, 400 milyon. Unang tawag. Ikalawang tawag. May karagdagang tawad pa ba mula sa inyo? Ikatlong. 500 milyon. Zo, ang lupang ito, ang gusto ko, ano ng problema mo, at nakikipagbidding ka sa akin. Ang auction ay mapupunta sa pinakamataas na bid. Bidding ako ng patas. Anong problema? Oh, Jax, ang isang tulad niya ay walang alam tungkol sa lupa. Nakikita lang niyang gusto mo ito, kaya akala niya ay mahalaga, tapos makikipagbidding sa'yo. Lene, siya, hindi siya karapat-dapat. 600 milyon, 700 milyon. 800 milyon, 900 milyon.
Zoe, may ganyang pera ka ba talaga? Bakit ka nagmamadaling magtaas ng bid? Kung hindi mo kayang maglabas ng pera, magkakapenalty ka. Kung nangahas akong magbid, kaya kong bayaran ang ganyang kalaking pera. Pero sa ngayon, 800 milyon lang ang meron ako. Jax, meron ka pang bahay at kotse, di ba? Hindi mo naman talaga gustong pabayaan si Zoe na makuha ang lupang ito, di ba? Maliban na lang kung Ayaw mong dumalo sa welcome home party ng kapatid ko. CJ, makikinig ako sa'yo. Hindi natin dapat pabayaang manalo ang putang iyan. Sa lupang ito, MMHMM. 1 bilyon. 1 bilyon at 200 milyon. Zoe, ang taas na ng itinaas mo sa presyo. Kaya mo ba talagang bayaran yan? Wala kang pakialam dyan. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung tuloy ka o hindi. Oh, Jax, kasama na ang lupang ito sa redevelopment plan. Kahit hindi mo ibigay sa pinsan ko, malaki pa rin ang kikitain mo. Paano kung tumbasan na lang natin ang bid niya? Pero 1 bilyon, ang limitasyon ko na. Meron kang kumpanya, di ba? Ang kumpanyang yon ang huling asset ko. 1 bilyon at 200 milyon. May iba pang bid. Jax, huwag kang mag-atubili. Malapit nang mag-drop ng martilyo ang auctioneer. Dahil wala nang ibang bid. Ayusin na natin ito. Teka. Isang bilyon at 300 milyon. 1 bilyon at 300 milyon, unang tawag. 1 bilyon at 300 milyon, pangalawang tawag. May iba pang taya, may iba pa ba? Zoe, ano ng problema? Hindi ka na ba tataas ng taya? Ang sipag-sipag mo, kanina lang. Ano, naubusan ka na ng pera? Ang tanga talaga, akala niya talaga gusto ko. Ang lupang ito, kung hindi kita tinapat, paano ka makakagastos ng 1 bilyon at 300 milyon sa lupang ito? Tagapagsubasta, dahil wala nang ibang tumataya, ipatama mo na ang martilyo. 1 bilyon at 300 milyon. Nabili. Binabati kita sa matagumpay na pagkamit ng lupa, mangyaring lumapit upang kunin ang iyong kasunduan sa paglilipat. Narito ang iyong kasunduan sa paglilipat ng lupa. Ano naman kung binigyan ka ni Ryan ng 1 bilyon at 200 milyon? Ang lupang ito ay napunta pa rin sa akin. Zoe, 1 bilyon at 200 milyon lang ang meron ka. Dapat mong gamitin ito ng matalino. Huwag mong tularan ng iba sa pagtaya sa lupa. Mag-ingat ka at baka ikaw ay maubos. Sa tingin ko, kayong dalawa ang maubos. Huwag kang magsabi ng maasim na ubas. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang pinakamayamang tao ay nag-utos na, sa lahat, ang sinumang matagumpay na makakuha ng lupang ito ay imbitado sa salubong na piging para sa kanyang anak na babae. Ang piging na yon, ako ay tiyak na dadalo. Basta't si Jax ay dumalo sa salubong na piging ng pinsan ko. Siya ang magiging pinakamataas sa lipunan dito sa LA. Pagkatapos, mga koneksyon, resources, pamumuhunan, lahat ay mapapasa kanya. Kalimutan mo ang 1 bilyon at 200 milyon. Kahit 2 bilyon, 20 bilyon, madali niyang mababawi iyon. Anyway, kung gayon, maghihintay ako sa araw na ikaw ay maging tuktok ng hagdanan ng lipunan. Dad, nakuha na ni Jax ang pagtaya sa lupang iyon. Mabuti. Magpadala ka agad ng tao upang ihatid ang 4 na imbitasyong ito sa kanya. CJ, Wow, gaya ng inaasahan sa tagapagmana ng mga lin. Ang welcome banquet na ito, hindi lang mag-ara ang lugar. Marami pang reporters ang narito. Tama ka dyan, ang pinsan ko, ang paborito ng tito ko. Ginawa ng tito ko ang lahat para sa welcome banquet na ito. Inarkila niya ang maluhong banquet hall sa buong lungsod. At higit pa riyan, inimbita niya ang lahat ng pangunahing media outlet sa LA. Narinig ko na ang party na ito ay nagkakahalaga ng 9 na digit. 9 na digit, wow! Talagang pinagbubutihan ni Jilin ang kanyang anak. Anak, kapag nakilala mo si Miss Lin mamaya, dapat magandang impresyon ang maiwan mo. Mapasunod mo siya. Saka wala nang magagawa si Jilin, kundi mamuhunan sa iyo.
Huwag kang mag-alala, ma. Kapag nakilala ko na, ang tagapagmana, tiyak na, mapapasunod ko siya sa akin. Chloe, narinig ko na mayroon kang 4 na pinsan. Magaganda at gwapo silang lahat. Pwede mo ba silang ipakilala? Sa akin mamaya, huwag kang mag-alala. Kapatid ka ni Jax. Tiyak na aalagaan kita. Ang galing mo talaga. Chloe, dapat noon pa nakilala ng kapatid ko. Ikaw, kaysa sayangin ang lahat ng taong iyon. Kasama ng putang iyan na si Zoe. Sayangin ang lahat ng taong iyon. Zoe. Zoe. Putang ina mo, paano ka nakapasok? Diretso akong pumasok, sa maayos na paraan. Kalokohan, malamang nakapasok ka ng palihim, sa likuran namin. Zoe, iniwan ka na, ng pinsan ko. Ano pang ginagawa mo rito? Ano, huwag mo nang sabihing sinusubukan mong, Alamos at magmakaawa, para mabawi ang pinsan ko. Sa babaeng mababang uri tulad niya, naumay na si Ginoong Lin pagkatapos ng ilang araw, at sa tingin mo'y mababawi mo siya, nangangarap ka. Ang galing ninyong mag-imbento ng kwento. Nagdadahilan ka pa rin? Ito ang welcome banquet ng pinakamayamang lalaki para sa kanyang anak na babae. Dito ba ang lugar para magkagulo ka? Umalis ka. Eksakto. Umalis ka na, huwag kang maging sagabal. Tigil. Hoy. Sino ka? Ang kapal ng mukha mong tulungan ang putang ito, at ang sosyal pa ng suot mo. Huwag mo nang sabihing ikaw ang bagong sugar daddy niya. Zoe, hindi ko akalain na ganoon kang babae. Ilang araw pa lang tayong hiwalay, at paiba-iba na agad ang lalaki mo. Sabihin mo nga, pang ilan na itong lalaking ito? Jax, sa dami ng lalaking hinahanap niya, hindi ba siya natatakot magkaroon ng sakit? HMPH, isa lang siyang malandi sa nakapag-asawa siya sa anak ko, sa loob ng 4 na taon, at hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya kilala. Isang tagahatid lang ng pagkain siya noon, nang iwan siya ng anak ko. Sumampa siya sa kama ni President. At hanggang ngayon, may kinalaman pa rin siya kay Dr. Lin. Nakita ko siya kamakailan lang, kasama ang isang delivery guy, ang babaeng ganyan. Payo ko sa iyo, makipaghiwalay ka na agad, para hindi ka magkaroon ng kung anumang karumal-dumal na sakit. Hoy, Tumahimik ka. ma, Para sa ikabubuti mo ito. Ang kapal ng mukha mong sampailan ako. gago, ang kapal ng mukha mong sampalin ang nanay ko. Alam mo ba na ako ay isang panauhing pandangan na inimbitahan ng Taekwondo Venan? Kung lalapastanganin mo ako, lalapastanganin mo ang Taekwondo Venan. Ano ang nangyayari rito? Nandito na ang Taekwondo Venan. Ikaw at ang iyong kasintahan ay tapos na. Ravenan, sa salusalong ito, may isang walang pakundangang gago, na walang pakundangan sa buhay. Ang pumasok dito, aalisin na lang sana namin. Siya. Sino ang walang pakundangang gagawang ito? Siya. Siya. Siya nga. Zoe, putang ina mo, tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo kung gaano siya kagalit. Kung alam mo ang ikabubuti mo, lumuhod ka at humingi ka ng tawad ngayon din. Pinagalit mo ng ganito ang tatay ko, at gusto mo pa akong paalisin. Sinusubukan mo bang patayin sa galit ang tatay ko? Bruha ka. Anong karapatan mong mag-angkin ng koneksyon? Ikaw. Zoe, ang kanyang estado ay hindi mo pwedeng hamakin. Lumuhod ka ngayon at humingi ka ng tawad agad. Anong nangyayari dito? Ginoong Tawenan, narito ka na. Nilandi ng babaeng ito ang isang lalaki, pumasok ng walang paalam, at pinagalit si Ginoong Tawenan. Ako nga ay magtuturo sa kanya ng leksyon. Aray, Anak, bumangon ka. Bumangon ka. Naku. Ginoong Lin, bakit mo sinuntok ang anak ko? Dapat ang sinuntok mo ay itong kalapitang mababa ang lipad. Ay. Ginoong Lin, paano mo nasuntok ang isang tao? Para sa putang ito, may relasyon ka pa ba sa kanya? Pinsan, ano ito? tanging si Zoe lang ang pwedeng tumawag sa akin ng kuya. Ano sa tingin mo ang iyong sarili? Naglakas loob kang tawagin akong kuya. Ay. Ano, anak siya ng pamilyang Lin? Hindi, imposible. Paano nangyari yon? Paano mo naging anak ng pamilyang Lin? Chloe, hindi ba't ikaw ang anak ng pamilya?
Paano mo hindi nalaman tungkol sa kanya? Ang pinsan ko ay laging nasa ibang bansa dati. Hindi ko pa siya nakikilala. Isang anak sa labas na hindi man lang nakita ang mukha ko. Paano niya ako makikilala? Anak sa labas? Chloe, sinabi mo sa akin, ikaw ang pangalawang anak. Hindi mo sinabi sa akin na anak ka sa labas. Jax, gusto kong sabihin sa'yo, noon pa, hindi ko nakita ang tamang pagkakataon. Kahit na anak ako sa labas, ako pa rin ang pangalawang anak ng pamilyang Lin. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana nasaktan si Zoe. Kung alam ko lang na siya ang anak ng pamilyang Lin, hindi ko hahayaang ang anak ko ay makipaghiwalay. Ngayon, hindi lang naghiwalay ang anak ko sa kanya. Kung hindi, napangasawa pa ang anak sa labas na ito. Ako. Ano bang nagawa ko para karapat dapat ako dito? Zoe, nagkamali ako. Bulag ako noon. Napagtanto kong ang babaeng pinakamahal ko. Ikaw pa rin. Bumalik na tayo. Mahal mo ako. Ang kulit mo, Jax. Kailan mo ba ako minahal? Sa tingin ko, ang mahal mo ay ang aking estado. Bilang panganay na anak ng pamilyang Devin. Lumayo ka sa akin. Huwag mong dudumihan ang damit ko. Dalhin niyo siya palayo. Sandali. Papa, pinag-iinitan nila ako. Ikaw dapat, ang aking kapatid. Paano mo nagawang tratuhin ang anak ko ng ganyan? Kahit na si Chloe ay hindi tunay na anak ng aking asawa, dugo ko pa rin siya. Anong karapatan mo para paalisin siya? Caleb, hindi pa kita pinag-uusapan dahil sa pang-aabuso mo ng kapangyarihan sa Lin Group at ngayon hinayaan mo pa ang isang anak sa labas. Naapihin ang anak ko? Akala mo ba talaga ako ay isang taong pwede mong pagtripan? Abuso ng kapangyarihan? Anong ebidensya ang meron ka? HMPH, ebidensya? Boss. Ito na ang lahat ng ebidensya ng iyong pang-aabuso ng kapangyarihan sa loob ng maraming taon. Tingnan mo ito. Tingnan mo. Ah. Kuya, ako ang iyong kadugo. Paano mo nagawa na gawin ito sa akin? Dahil nga, ikaw ang aking kapatid, kaya hinayaan kitang magawa ang lahat sa loob ng maraming taon. Pero lalo ka lang lumala, hinayaan mo ang isang anak sa labas. Ay apihin, ang sarili kong anak, lumampas ka na sa hangganan. Hindi na kita palalampasin. Sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko. Mula ngayon, siya ay hindi na ang vice-presidente ng Lin Group. Kuya, wala akong alam na ibang gawin kung palalayasin mo ako sa Lin Group. Paano na ako mabubuhay? Kuya, matanda ka na. May dalawa kang kamay at paa. Sinisuportahan na kita ng libre sa loob ng maraming taon. Panahon na para maghanap ka ng trabaho, para suportahan ang sarili mo. Mga gwardya, ilabas ang buong pamilyang ito sa harap ko. Kalad ka rin silang palabas. Zoe, mahal kita. Zoe. Mga kaibigan mula sa press, tungkol sa handaan ngayong araw, kung ano ang dapat iulat, at kung ano ang hindi. Alam kong naiintindihan ninyong lahat. Mga ginang at ginoo. Sa ngayon, formal kong ipinakikilala sa inyo. Siya ang panganay na anak ng pamilyang Lin, si Zoe. Ano na ang gagawin ko? Ngayong na-offend ko si Zoe, nawala na ang lahat sa akin. Kuya, meron ka pa bang lupa dyan? Tama, gumastos ka ng 1.3 bilyon sa isang pirasong lupa. Kasama na ito sa proyekto ng pag-renovate ng lumang bahay kapag nagsimula na ang konstruksyon. Ang halaga nito ay magiging 4 na Anak, sinigurado kong maayos ito ngayon. Inimbita ko ang mga kilalang pamilya. Nadalhin ang kanilang mga binatang karapat-dapat, lahat sila. Tingnan mo, kung may makapukaw ng iyong atensyon, ipapakilala kita. Tay, ano ba ang pinagsasabi mo? Kakadiborsyo ko lang. Gusto kong mag-focus sa career ko. Ang design company na sinimulan namin ni Kelly Wong, magkasama, ay kakasimula pa lang. Sobrang abala ang mga bagay. Ngayon, Ito, Tay, sinusubukan niyang gamitin ang lupain sa dakong silangan para makabawi. HMPH. Panahon na para isara ang lambat. array.
Jax, ayokong magdiborsyo. Nasa sinapupunan ko pa, ang anak mo. Lene, ipa-terminate mo. 3 buwan na siya. Paano ka naging ganito kalupit? Wala ka ng estado ngayon, walang katayuan, wala ka ng silbi sa akin. Ang anumang anak na ipapanganak mo ay magiging pabigat lang sa akin. Bukod sa ipa-terminate ito, wala kang ibang pagpipilian. Sige, magdiborsyo na tayo. Pero ang lupain sa dakong silangan, kailangan mong ibigay sa akin ang kalahati. Sige, hihiwalayan kita. Pero ang lupain sa East End. Kailangan mong ibigay sa akin ang kalahati. Nakapangalan sa akin ang lupang iyan. Bakit ko dapat ibigay sa iyo ang kalahati? Ang lupang iyan, ako ang nagsabi sa iyong magbid dyan. Ngayong maghihiwalay na tayo. Sa palagay mo ba ay hindi mo dapat bigyan ako ng kalahati? Sa kim mong babae, ang anak ko ang nagkamit mag-isa ng lupang iyan. Huwag ka nang mangarap na kumuha ng kahit sentimo. HMPH. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana nawala ang napakagandang manugang. At ngayon gusto mo pang makihati sa ari-arian ng kapatid ko. Walang pag-asa. Sige. Ayos lang. Noong hiwalayan ni Jax, si Zoe, dapat ay nakita ko ng malinaw kung anong klaseng mga walang utang na loob, makasariling mga tao, ang tunay ninyong lahat. Kung anong klaseng tao kami, ay wala kang pakialam. Ang renovation project ay magsisimulang magtayo ngayon. Malapit na, ang 3 bilyong dolyar ay ililipat sa account ng anak ko. Ang pamilya namin ay mananatiling mayamang pamilya sa LA. At ikaw ay anak sa labas lamang ng pamilyang Lin na itinakwil. Pagdating ng panahon, sino ang nakakaalam kung saang kalye ka magmamakaawa? Ma, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng salita. Papirmahin mo siya sa divorce papers. Kailangan kong tingnan kung ang 3 bilyong dolyar ay naideposito na ngayong gabi. Hindi na kailangang tingnan. Bilang Pangulo ng Archaeological Association, opisyal kitang pinapabatid. Ang iyong construction site ay nakadiskubre ng malaking burial complex habang naguhukay. Itigil ang trabaho ngayon din at hintayin ang pagdating ng kagawaran ng mga cultural relics sa loob ng hindi bababasa. Susunod na 10 taon, walang konstruksyon ang papayagan. Hoy, sandali.